Isa ang patay habang dalawa naman ang sugatan sa nangyaring pamamaril madaling araw ng Huwebes, Mayo 9 sa harap ng isang convenience store sa Barangay Yati, Liloan, Cebu. Sa CCTV footage makikita na habang nakatambay ang grupo, bigla na lang may nagpaula ng bala sa kanilang kinalalagyan. Kinilala ang nasawi na si Anaiza Wagas, 16 anyos, residente ng Luok, Poblasyon, Liloan na nagtamo ng 2 tama ng bala sa kanyang dibdib. Habang ang patuloy pa na nagpapagaling sa ospital, ang 2 pang sugatan na sina John Lloyd Intan, 18 anyos, na residente ng Landing, Katarman, Liloan at ang isang Kyle Supatan, 17 anyos, residente ng Yati, Liloan. Nagtamo ng tama ng bala sa kaliwang dibdib at binti ang 18 anyos, habang ang 17 anyos naman ay merong 4 na tama ng bala. Sa inisyal na investigasyon ng Liloan MPS, nakatambay lamang sa convenience store ang mga biktima nang may biglang dumating na 2 motorsiklo na lula ng nasa 5 tao at isa rito ang nagpaula ng bala sa mga biktima habang ang iba ay nagsilbing lookout. Na-recover ng mga otoridad mula sa crime scene ang humigit kumulang 18 empty shell at 2 slug mula sa hindi pa malamang kalibre. Isa sa mga tinitingnang anggulo ay ang allegedly pagiging miyembro ng nasawi sa isang street gang. Ayon kay Liloan Police Station Chief Police Major Eric Hingoyon, meron na silang persons of interest sa krimen. Samantala, sa panayam ng Brigada News FM Cebu sa tatay ng nasawi na si Darwin Wagas, inamin niya na madalas talagang gumala ang kanyang anak kasama ang mga barkada at hindi nakikinig tuwing pagsasabihan. In the heart of changing lives, ito si Michelle Craste ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.